Hinalikan lang ng batang babae ang kanyang tatay na nasa coma. Hindi inaasahan, sa sumunod na segundo, ang CEO na 10 taon ng comatose ay naramdamang uminit ang buong mukha. At nagising. Gising na. Gising na si Joe. Pagkatapos, habang kumakain, nalaman ng CEO na dahil sa sobrang tagal niyang comatose, ang kumpanya ngayon ay baon na sa utang. Nasa desperadong sitwasyon. Nakita rin ng batang babae ang pag-aalala ng CEO. Kaya inabutan niya ito ng isang maliit na papel. Sinasabi rito na dati siyang nakaligtas ng isang lolo. At bilang ganti, espesyal na ibinigay sa kanya ng lolo ang papel na ito. Sa oras ng kagipitan, maaari siyang tawagan para humingi ng tulong. Ang buksan nito ng CEO. Nakita niyang puro numero 8 ang nakasulat. Napagtanto ng CEO na ito ang numero ni Sujanya, ang pinakamayaman sa Su Province. At imposibleng magkaroon ng ugnayan ng batang babae sa ganoong klaseng tao. Kaya inakala niyang isang manloloko lang ang gumawa nito sa bata. Ngunit nagpumilit ang bata, at hiniling sa CEO na subukang tawagan ito. Dahil dito, walang nagawa ang CEO kundi subukan na lang ito. Hello, ako si Sujanya. Sino po sila? Oh, ako po si Guzuzu. Ibinigay po sa akin ni Nainay ang numerong ito. Lolo. Ako po ito, si Nainay. Nang marinig ng mayamang lalaki sa kabilang linya ang boses ng bata. Tuwang-tuwa siya. Pagkatapos magtanong, nalaman niya na ang bata ay anak na ngayon ng pamilyang Go. Nalaman din ng mayaman ang problemang kinakaharap ng pamilyang Go. Agad siyang pumayag na tumulong. At namuhunan ng 500 milyon sa CEO. Para makipagsapalaran sa land auction. Kapag nakakuha siya ng magandang proyekto, tiyak na uunlad ang kanilang kumpanya. Kaya kinabukasan, ang CEO ay isinama ang batang babae sa land auction.